Patuloy ang paghaharap natin sa mga hamon ng bayan. At dito sa agenda, kami ay titindig para lamang sa katotohanan at kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. We are always against any violent ways of doing things in governance and in all other things. We always uphold the sacredness of life. Sinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din ang pamamaraan at tapat, matapang na paglilingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Yan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig at pangangalaga sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Quezon and this is The Agenda. Nalalapit na ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang pagkakataon upang balikan at suriin ang naging takbo ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon. Sa gitna ng iba't ibang usaping kinaharap ng bansa, mahalagang tignan ang mga naging hakbang ng pamahalaan, ang mga hamong kinaharap nito, at ang mga inaasahan ng pumilo. Sa edisyong ito ng The Agenda Forum, ating tatalakayin ang kabuuang performance ng administrasyon bago ang SONA 2026. Magmakakatulong upang mas maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa at ang direksyong tinatahak ng pamahalaan. Samahan ninyo kami sa isang bukas, balanse at makabuluhang talakayan dito lamang sa The Agenda Forum. Nalalapit na ang ikalimang State of the Nation of Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit bago natin pakinggan ang ulat ng Pangulo in a matter of 5 days, nararapat lamang nating itanong, ano na ba ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Sa loob ng halos 4 na taon ng current administration, sapat na ba ang nagawa upang maramdaman ng karaniwang Pilipino ang pagbabago? Naitawid ba ng pamahalaan ang mga hamon sa ekonomiya, kabuhayan, seguridad at pamamahala? O nananatili pa rin bang mabigat ang mga suliranin na kinakaharap ng ating sambayanan? Ito po ang Agenda Forum. Ako po si Attorney Fred Quezon. This program is brought to you by Impact Publishing in cooperation with EFG Consulting. Dito sa ating programa, susuriin natin ang mga issue at mga katotohanan sa mga pananagutan ng mga namumuno. And with us today, we are privileged to have 3 resource persons. I'll go to my far right. He is the chairman of the Philippine Institute for Peace, Violence, and Terrorism Research. He is an internationally recognized expert in national security, counterterrorism, foreign policy, and geopolitical affairs. Let's all welcome Professor Romel C. Banlawi. Magandang umaga, sir. And to my near right, he is the president of the Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, one of the country's largest multi-sectoral progressive organizations. He is a long-time activist and advocate on issues involving labor, social justice, national sovereignty, and
most importantly, government accountability. Let's all welcome Renato M. Reyes Jr. Good morning, sir. And finally, to my left, my schoolmate. He is a constitutional lawyer and election law practitioner. He is famous for handling landmark constitutional and public interest cases before the Supreme Court. He is a respected legal analyst on constitutional law, governance, elections, and most importantly, accountability. Let's all welcome Attorney Howie Calleja. Good morning, everyone. Let's go straight to business. Batay sa pinakahuling survey ng ating presidente, 34% public trust rating. I'd like to hear comments from our guest speakers. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pananaw ng ating publiko sa current administration that in a matter of 5 days, we will find out from himself the state of the nation. Para sa inyo, ano ba talaga? Based on this, parang bumababang trust rating. Sino kaya magandang mauna? Na to. Okay. Alright. Sa Lunes, State of the Nation. So that is the first anniversary nung talumpati ng Pangulo na sinabi niya, mahiya naman kayo. Na ironically, pinalakpakan ng mga bisita sa SONA na sila mismo ay sangkot pala sa korupsyon. And it is very strange siguro, no, for some people na sinasabi, yung nagpasimuno at nagsiwalat ng flood control corruption, siya ang nakaranas ng pinakamalaking pagbagsak ng kanyang ratings, no? So after ng lahat ng sinabi niya na siya yung nagkukrusada dito sa anti-corruption, bakit siya yung bumagsak yung trust ratings, approval ratings, no? Tapos nadagdagan pa nitong economic crisis dahil sa gera, lalong bumaba pa. I think that shows na hindi siya credible kasi nga siya rin sangkot or he's part of that system. And people don't see that there will be any real accountability. Hindi mararamdaman ng tao yung totoong accountability dito. Ang nakikita nila selective kasi nga yung iba pang mga sangkot, hindi talaga nagkakaroon ng patas na investigasyon o hindi na iimbestigahan. So, hindi natin maaalis talaga no, sa punto de vista ng publiko, parang 1 year after the speech, ano nangyari? Bakit konti lang yung mga napanagot or bakit parang selective? No? Hindi tayo makatawid-tawid sa totoong accountability at totoong closure at yung sistema ng corruption, nandiyan pa rin. No? The conditions that enable corruption are still there. Pero, Nato, do you expect that the President will address the issue on the ongoing corruption or even the flood control anomalies in his coming SONA? Well, he has to. Kumbaga, it is inescapable, it is inevitable. Kasi nagmula siya 1 year ago dun sa mahiya naman kayo. So after 1 year, ang tatanungin ng tao, may nahiya ba? May nangyari ba? O yung mga dapat bang mahiya, tumigil na ba sila sa pagiging corrupt? Hindi talaga maiiwasan yun. Kasi pag iniwasan niya yun, that is a big void. No? Isang malaking butas yun dun sa buong talumpati niya. Attorney Howie, I need to hear your reaction given that lumalabas 1 year anniversary, yung mahiya naman kayo, SONA, mukha sa pananaw nga ni Nato, teka lang, mukhang kulang. Hello. Yan. Naintindihan ko yung sentimiento na yon ni Nato, no? Tsaka maraming tayong kababayan na intindihan at siguro naiinip sila, no? Gusto na ng kung ano man yung nangyari. Pero kung sasabihin natin na selective siya or wala naman nangyari, makikita natin na although hindi siguro natin na-achieve pa yung lahat na dapat gusto natin with regards to the mahiya naman kayo, meron naman mga napakulong na, number 1. Meron naman mga pera na na-freeze at meron naman perang naibalik. Although malayo pa. Pero siguro sa ating apat, tayo bilang dalawang abogado, hindi ko naman sinasabing eskwelahan natin, ano? At yung grade natin sa bar, no? Hindi ko na i-mention yon, no? Pero ibig ko sabihin, bilang abogado, naintindihan natin na may proseso, no? Kung hindi naman tamang sabihin na walang ginawa,
Pero alam ko marami sa ating kababayan nakukulangan. Pero to say na meron ng mga napakulong, tama po. Meron po. Meron pa bang mga mapapakulong? Tama po. Meron po. Meron bang iniimbestigahan? Tama po. Meron po. Siguro lang, kailangan lang natin paliwanag sa ating mga kababayan na idaan lang natin sa tamang proseso, sa tamang panahon, at madaling mag-allege, magbintang, pero siguro bigyan ng, let's give it a little bit more time. But agree, dapat ito ay parte ng SONA ni Presidente na pwede niyang sabihin ano na ba ang nangyari. Siguro in addition to Bong Revilla, Jinggoy, etc. Ano pa ba? Sino pa ba ang mga aasahan natin na baka congressman, kontratista, senador, or public official na maaaring maisama dito sa flood control na ito? Pero Attorney Howie, let's give some context, no? Ang tanong ng iba, and I think NATO would echo, bakit ang tagal naman yata? That I think that will have to be explained, hopefully, in the SONA, or pababayaan na lang ba natin na mas magandang tahimik na lang ang ating presidente? Tama. Sabi ko na dapat may part ng SONA na explain ano na ba yung nangyari, sino na ba yung nakulong, o kung meron na bang nakulong. At kung titignan natin, nandyan naman yung DPWH, si Secretary Vince Dizon, na siyempre, kung ano yung mga pagkukulang nung nakaraan, mukha namang ginagawa niya ng paraan. Let's say, yung ibang mga naimbestiga, ang gusto ko nga sana, less investigation siya and more of action. Hayaan na niyang hayaan na ni Vince Dizon investigahan sa Ombudsman, sa DOJ, sa NBI, whatever it is. Pero siya, kung ano man yung kunyari, hindi natapos na flood control project, hindi natapos na pumping project, dapat doon na siya magtuon ng pansin para makita ng taong bayan na meron naman aksyon. Kasi hindi naman pwedeng ang aksyon magkakaso lang tayo. Kailangan yung aksyon. Ano namang nangyari sa project na yan? Tapusin yan kung dapat tapusin, o kailangan patakbuhin ko anumang para at least kita matag-ulan na wala nang mangyaring ganyan ulit this year. Professor Rommel, you can choose to discuss and correlate the 34% public trust rating na mukhang bumababa at pababa pa based on, let's say, your viewpoint on how the current administration is handling national security and foreign policy issues. Oo nga, no, bukod sa mga friends and family dinners sa school, at least napag-usapan na naman natin itong flood control corruption. At least agenda na pag-uusapan natin dahil observation ko, tila na matay na sa Senado yung investigasyon. So sana ipagpatuloy yung pag-imbestiga na to, at yung 34% drop ng rating ng ating Pangulo, reflection talaga yan ng sentimiento ng mamayang Pilipino na tila hindi na sila naniniwala sa sinasabi ng ating Pangulo, at dapat ma-rebuild yung trust na to, at ang tao ay nagiging impatient na sa resulta dahil yung mga nakulong ay mga dati pa naman na alam nila na involved sa mga ganitong klaseng irregularidad, at sa tingin ko parang nagkakaroon na sa kanila ng na parang narurutinize na normalize na yung ganitong mga klaseng discussions, kaya nawawalan sila ng tiwala sa gagawin ng gobyerno. So sa 4 na taon na lumipas, tila yung mga pangako ay hindi pa rin na i-deliver. At sa pagkakaalam ko sa panglimang SONA na to, ang magiging focus ng ating Pangulo, at sana mabanggit nga itong flood control controversy, ang focus niya yung national tax allocation for local government at yung anti-political dynasty bill. At sa tingin ko, itong dalawang programa nito ay may kaugnayan sa 2028 elections. Dahil napakalaki po ng i-allocate na pera sa local government, at kung baka maging flood control controversy na naman to, dahil we're talking about trillion of pesos budget for the national tax allocation revenue. Sa tingin mo, Rommel, yung sinasabi mong i-announce about the national tax allocation and others will be enough para tumaas ng konti yung kanyang trust rating, o bumalik yung tiwala ng sambayan ng Pilipino sa
Marcos administration? Depende kung paano matatranslate yan sa broad masses, ano, pero definitely matutuwa ang local chief executives niyan dahil tataasan yung perang i-allocate sa mga cities, municipalities, barangays, provinces. So magkakaroon sila ng malaking dagdag na pondo para ma-accelerate yung kanilang local development projects. Kung matranslate yan into concrete projects that will be felt by the people, maaring tumaas. Alam naman natin, patronage politics yan. Ano? Itong mga local chief executives yan, mga patrons yan. At pag namasaya yung kanilang mga clients sa ground, baka mag-improve yan ng rating ng Pangulo. Kaya depende yan kung paano ma-deliver yung expected services to the people. Pero kung itong pera na to ay imamaleta lang ulit, ay nako, wag sana pang mangyari. Siguro dagdagan ko lang yung kay Prof. Romel na ang punto nga dito, kaya nga natin ibababa siguro sa grassroots. Kaya talagang tama yung sabi ni Prof. Romel, dyan mararamdaman ng tao yung, let's say, yung project or yung sentimento ng Malacanang, kung ibababa mo down to the grassroots. At kung titignan natin, marami nagsasabi, bakit nakikialam ang mga senador at congressman sa mga project? Bakit nakikialam sa mga ayuda, etc.? So kaya siguro, ngayon, ibababa natin sa local dahil sila naman talaga ang local chief executive. So sana nga, kung ito ay talagang maramdaman, sabi nga ni Prof. Romel, kung ito ay maramdaman, ito rin ay pwedeng pangpataas ng rating ni Presidente. Pero dagdag ko lang dun sa rating, I mean, hindi naman porket mataas ang rating ng isa, ibig sabihin mas magaling siya. No, hindi naman ibig sabihin tama din, 'di ba? Ang akin lang punto dito, kung titingnan natin, ang isang example dito is si Presidente, maraming ginagawa. Si Vice President palaging umiikot abroad, hindi naman umiikot sa Pilipinas. So, sa akin it's maybe popularity, but it does not mean effectivity, no? Number one. I-compare din natin, naglabas din ng bagong survey sa mga senador. Sino ba ang top senators come 2028? May lumabas na survey. Number one, Robin Padilla. Kung titingnan natin, ano pa ang naiambag niya sa Senado? Ito nga impeachment. Kung titingnan natin, sino ba ang mas lumitaw? Si Robin ba o si Congressman Chair Jokno? Di ba? The past few days. Siguro naman mag-agree tayo na makikita mo na ang karapat dapat sa Senado si Congressman Chair Jokno compared kay Robin Padilla. Pero kung titingnan mo ang survey, mas mataas. That's why I'm saying the survey doesn't mean better. The survey doesn't mean that they're doing more. It's just a snapshot of what the people think. They may be right, they may be wrong, but of course, sila ang taong Pilipino, sila rin ang ating irirespeto. So tignan lang natin doon. Hindi, it doesn't equate to being right or being trustful or being correct. Yun lang yung masasabi ko with regards to the survey. Ako naman tingin ko, itong administrasyon, it's just coasting along. Second to the last zona na to di ba? Dapat sa second to the last zona mo, meron ka nang inalalatag na ano yung magiging legacy mo. Kasi next year, last zona na niya no? Huling hura na niya yun. I think it's just coasting along. Tinatry nilang i-manage yung public perception, merong mga paayuda, nag-announce na naman itong isang araw na meron na namang another ayuda package, pero hindi nakasasapat right now, pinakamataas na kuryente no, sa rehiyon. Tunamaan na naman tayo ng oil price hike kahapon. Next week, after his SONA, malamang tataas na naman ang presyo ng gasolina. Tapos ang disconnect sa tao, ang tindi-tindi ng krisis, pero ang lalala ng korupsyon. Ang daming ninanakaw, pero kami, naghihirap. So hindi talaga matatanggap ng tao yung ganoong kalagayan. And you cannot solve that with ayuda, you cannot solve that with PR. No, structural yung problema systemic yung problema.